So shoutout pala sa mga solid supporters ko, tsaka sa mga silent viewers, and then sa mga bagong panood pa lang, shoutout sa inyo. So shoutout dyan kay Bro James, kay Bro Willie Atienza, kay Bro Arjon. So sa mga gustong kumuha ng barrel na quality, kay Bro Arjon, pwede yan pang-optisyon. So shoutout din sa kay Juan Tamad. Yan. So shoutout sa iyo, bro. Ingat yan sa Guam. Guam. Oh, Guam. Then for today's video ay gagawa nyo to ng mag-tear down tayo ng MX2 receiver. So galing ito kay Rob Rendel Paipa. So may issue ito sa akin at sa kanya. So papakita ko sa inyo nung pagdating ng receiver ay may issue na agad. So ginawa kong video na to para maklear lang yung pangalan ko sa mga ibang basher na nanonood din sa atin sa mga vlog natin. So sa mga vlog ko. So papakita ko sa inyo, i-clear ko lang yung pangalan ko na hindi ko sinisiraan si Rob. Bali yung akin is personal review dahil may mga nag-PM sa akin pagkadating nito. So na-test ko after mga 1 week, may nag-PM sa akin. So nagtanong kung kamusta daw yung receiver. So syempre ako, hindi naman ako sinungaling, nag-honest review lang ako. So sa PM yun personal message yun, nag-reply lang ako. Wala akong ibang na post o na vlog dito sa YouTube ko na siniraan ko siya. So ayun, may isang sa madaming nag-chat sa akin na kamusta ng receiver na to. May isang gago na yung negative review ko sa receiver na to pinasa kay Rob. So gunggong talaga na tao yun. Bakit niya issuean yung personal message ko, honest review ko yun. Alangan naman sasabihin ko na maganda, tapos pag bumili doon kay Rob, pagkadating ng receiver pangit. Hindi naman yung pangit yung pagkagawa, hindi pangit yung pagkabuo. Kasi kay Makmak, wala akong problema kay Makmak, hindi ito paninira. So gusto ko lang i-clear yung side ko kasi doon sa mga post ni Rob, parang ako yung dinidiin na naninira So yun. Presentabi lang, bro Makmak, hindi to paninira. Walang problema sa iyo sa paggawa mo kasi maker ka. Yung problema doon sa pagbuo nito. So after ng explanation ko, mag-tear down tayo. Papakita ko sa inyo lahat yung mga naging problema mula sa labas hanggang sa internal parts para hindi tayo bias. So yan. So sa post niya, sinisiraan ko daw siya. So saan yung paninira ko na PM yan Kung mautak ang tao, negosyante ka Alam mo yan, pag ganyan yung problema, wag mo nang palakihin kasi hindi ko naman pinost o ikinalat sa buong media na pangit yung review ko nito. Wala nga ako wala akong na-upload na video na naninira dito sa YouTube ko So, yun. Marami kaming banatan sa Facebook. So, yung mga banat niya, iba na yung banat niya
sa topic ng issue nito. So wala eh, ang liit ng utak nun eh. So bro Makmak hindi wala ka dito. Yung mga mga bagong labas na MX2 receiver, pero si Rob yung reseller nila or seller niya ni Makmak. So yung nagbubuo na ngayon is si Bro Sep Abrel, tsaka siguro si Makmak nagbubuo na rin, tsaka yung team nila. Kasi hindi lang naman ako yung nagproblema nito na ganitong issue na umaabot ng 60 fps spread. So iba yun. Lalo't ang plano ko nga dito is gawin ko tong competition unit eh. So kaso nga lang yun yung ang problema. So nagsabi rin yung tropa ko dito sa amin na naglalaro talaga ng BR25. Pasensya na bro Makmak pero yun yung sabi niya sa akin eh. Negative daw gawing competition. Gawa ng yung design ng hammer medyo tricky kasi pag may alikabok affected yung accuracy, yung pagka-consistency niya. So yun. Bali yung problema nito sa akin is nag-contact din ako kay Rob eh. Sinabi ko kay Rob, sinabi ko din kay Makmak. So yung problema is erratic yung muzzle velocity nito. So sinat ko si Rob, and then sabi niya ganito gawin ko. So may ginawa ako dito gaya nito sa may hammer adjuster, may ginawa ako dyan, saka dito sa lock ng timbol na set screw yan. So yung tinuro ni Rob ginawa ko, and then after that ganun pa rin, walang effect yung mga tinuro niya. Mga issue lang siguro yun ng iba. So yun. So binalik ko sa kanya, and then sabi ko sa kanya kahit paliitin niya lang yung spread ng muzzle velocity nito kahit nasa 15 or 20 fps lang. So yun, nakabalik sa kanya yung receiver lang. Receiver. Wait lang. Receiver. Yung binalik ko. So pagkabalik sa kanya, yun, sinabi ko na yung issue nito. And then pagkabalik ko sa kanya, ginawa niya. So yung ginawa niya dito is hindi niya binaklas yung loob, yung internal parts ng receiver. And then yung hammer spring lang yung pinalitan niya. Kasi nga mali yung hammer spring na nilagay niya. So walang problema doon sa pagkalagay niya ng maikli na na hammer spring. So, wala yung problema kasi normal yan pag mass production. So yun. So pinalitan niya. Pagkapalit niya pero before ko binalik kay Rob, madami akong ginawa eh. Nagpolish ako ng hammer. Nagpolish ako ng valve stem. Nagpolish ako ng valve housing. So yun. Yun yung ginawa ko. So binalik ko sa kanya. Ayun, yung ginawa niya lang is pinalitan lang yung hammer spring, gawa ng maikli yung nilagay niya, 42mm ata. So yung yung standard na stock ng spring dito is 50mm ata or 52mm. So yun, pinalit niya lang. And then may sinend siya sa akin na na video. Tapos na yung pagkaputok. Bali sa chrono na lang sa cellphone niya kasi naka FX chrono siya.
binidyo niya lang yung ano, yung chrono. Hindi pinakita sa akin yung ano, yung hindi pala yun ano. Ewan ko kung FX chrono yun, hindi siguro. Pinakita niya sa akin yung ano, yung video. Ayun, consistent na, pero hindi ko nakita kung itong unit ang pinotok niya doon sa chrono. So wala na, hindi ko na makita yung ano namin, convo namin kasi naka-block na ako. So pwede ko to hanapin. So yun, yung pinalit niya lang yung hammer spring, and then pinakita sa akin yung muzzle velocity na consistent. So hindi naman totally consistent eh. Sa 10 to 15 fps pa. So yun. Ito. So pagkabalik sa akin, tinesting ko. Ilagay ko yung regulator ng MD receiver ko na nag 5 fps spread. Yung spread ng MD niya is 5 fps lang. So nilagay ko yon, and then nilagay ko yung barrel na to, yung HD point 22001. So yun, yung ginagamit natin sa ano, sa mga long range shooting natin. Yun, pagkabalik ng receiver ay tinesting ko. So yun, pinilagay ko. First shot is 934 ata. So yun, sabi ko 934. And then sabi ko baka ano lang to, kasi nabiyahe ito yung receiver. So baka ano lang. So pinatok ko hanggang naging 15 shots ako. So naging 1065 fps, 1060, 1065 fps yung muzzle velocity niya. So after ng 15 shots, 16 and more shots, ayun na, naging erratic ulit. Bumalik na naman sa ano, sa 60 fps yung spread. So sabi ko sa sarili ko, hindi ginalaw ni Rob yung internal parts. So wala siya talagang alam sa pagganap kung saan yung problema ng unit sa ganyang issue. So ayun, ito pala yung ano, papakita ko yung hammer spring. Yan, yan, ito yung pinadala niya una, nilagay, tapos ito yung sa kanan yung pinalit. So yun lang. And then nag-chat ako kay Macmac, nag-direct ako kay Macmac. Pero nung una, nag-direct ako kay Macmac. Sabi niya sa akin, kay Rob ko lang daw papadala. Pag hindi kaya ni Rob, siya yung gagawa. So yun, kay Rob ko pinadala una. And then kabalik. So test ko na, bumalik ulit sa erratic na muzzle velocity niya. Maabot ng 60 fps spread pa rin. And then nag-chat ako kay Macmac. Sabi ko kay Macmac, bro, ito ganyan. Nag-usap kami, matagal usap namin, tawag, hindi chat. So yun, may sabi si Macmac na ipapadala ko daw yung unit, yung receiver lang. And then pero yung issue, yung concern ko is inconsistency. Yun. So si Macmac sa akin, yun, usap kami, papadala daw. And then nagsabi siya,
na kung ano, sasalpakan niya daw ng .30 caliber na heavy liner. And then papakita daw sa akin yung ano, masasabi ko, hindi naman lakas yung question, concern ko dito eh. Malakas talaga yung unit. Pero inconsistency. So sabi ko, siya sige papadala ko bukas. And then after ng tawag namin, gabi kasi yun eh. May nagsink in sa isip ko na may gagawin muna ako dito sa loob. Pag hindi tumino at ganun pa rin, yun, ipapadala ko na. So may ginawa ako dito sa loob. Tatalakayin natin yan sa sa part 2. So yun yung yun yung issue na yan. So pinost niya ako. So hindi naman ako yung wala naman siyang tinukoy doon sa first na post niya, sa status niya. Pero after niya i-post yon or before niya i-post yon, tinanggal niya ako, ni-remove niya ako sa sa GC. So sabi ko pagka umaga, pagising ko, sabi ko ba't ito yung post niya? So sabi ko, sa isip ko, akala ko hindi ako. Kasi kasi baka iba. So pagtingin ko sa messenger ko, na-remove na ako sa GC niya. So okay lang naman i-remove eh. Ang hindi ko lang na bakit magpo-post siya. Kung nag-direct siya sa akin, professional siyang tao pero nagpaka-unprofessional niya sa ganong bagay. Maliit lang yun na problema eh. Dapat maintindihan mo yun, Rob. Kasi yung honest review ko ng receiver na pinadala mo sa akin is sa PM ko sinasagot. And then sa PM ko sinasabi pag may nagtatanong lang. So alangan naman magsinungaling ako na maganda itong receiver, tapos nag-order ng receiver yung nag-chat sa akin sa'yo. Nag-order ng receiver sa'yo yung nag-chat sa akin kasi nireview ako na maganda pero pangit pala yung pagkabuo. At mag-chat sa akin kung may problema pala yung yung unit nila. So ako pa yung maapektuhan kasi ako yung nag-recommend. So dito sa vlog ko, sa lahat ng viewers ko, sa mga supporters ko, saka sa mga silent viewers, pati na sa mga basher ko na nagiging one-sided dun sa post ni Rob. So yun, dapat wag ka ganun, Rob. Nag-PM pa nga ako sa iyo eh, bakit ganun? Bakit? Sabi ko nga, siniraan ba kita? Ba't ka ganyan? Nag-sin lang nga eh. Ako pa nga yun nag-communicate pa. Kasi hindi ako naninira ng kapwa Pinoy. Masakit man tanggapin na yung honest review ko sa receiver mo na pinadala. Gunggong ka eh. So, bro Makmak, pasensya na, pero gusto ko lang i-clear yung side ko. Ayaw ko manira ng kapwa ko Pilipino, pero sa ugali ng seller mo na si Rob, wala. Pangit yan. Yung kaya sinasabi ko yon sa nag-honest review ako sa mga nagtatanong kasi syempre dumaan din ako sa bagwan sa pagiging sir gunning. So pag yung bagwan na yon
makakuha ng ganitong issue, sasakit talaga yung ulo. Hindi lang ulo, pati bulsa. Kasi nga, ito, ganyan, ganito. Sinisi pa nga ni Rob yung regulator ko eh. Before ako nagtitesting ng mga parts, na gaya ng receiver, una kong tinetesting yung regulator, yung recovery ng regulator. And then after that, receiver. And then barrel. So yung nilagay ko na knockdown regulator ko, consistent yun sa FD receiver ko. And then yung barrel ko, maganda to patama. Sa mga past video ko, nandyan yung mga patama. Kung gusto nyo makita yung patama nito. Local barrel lang. 5.8 yung presyo. Sa mga gusto, PM nyo lang ako. Yan. Yung sa mga baguhan na mga kukuha is, siyempre, sasakit yung ulo, pati bulsa. Dumaan ako dyan, ayaw ko din maranasan ng mga baguhan na ganyan. Kaya nga tumutulong ako pag may nagchat sa akin na may mga problema unit nila, ganito ganyan, nagre-reply ako basta hindi ako busy. Sa mga iba dyan na natulungan ko through messenger, mga subscriber ko rin dito, ewan ko lang yung iba. Madami ako natulungan na mga problema nila sa mga unit nila. Tumutulong ako, hindi ako, kahit walang kapalit na pera, yung pasasalamat nila sa akin, okay na yun. Malaking bagay na yun na ibinalik sa akin yung pasasalamat nila. So yun. So mga katugo sa mga basher ko dyan, shoutout huwag kayong maging one-sided. Kesyo ganito, seller si Rob, madaming followers, madaming yung mga nabili kayo sa kanya is kakampihan niyo siya. Aralin niyo muna pakinggan yung side ng isa, and then isipin nyo yung mga sinabi ni Rob tsaka mga sinabi ko, kung sino may mali. So wag kayong maging one-sided, kasi pangit yan na ugali. Yan ba yung tinuturo ng mga magulang nyo sa inyo? Maging one-sided? Maugok. So ayun, shoutout kay shoutout lang kay, may nakalimutan ako shoutout sa mayari, seller ng cup na to, Camo Cup. Shoutout sa iyo bro, Chris Papakid. So sa mga gustong sa mga gustong kumuha ng local pellet na direct siya talaga sa sa factory ng Samler, yung Astro, Meteor. So pwede kayong kumuha sa kanya. Then ito, yung cup, maganda to. Ayan, maganda yan. Mura lang kay Chris Papakid yung rim ng Astro tsaka Meteor. So and then sa mga gusto kumuha ng resizer na maganda, stainless, and then hindi pa iba-iba yung head size, fix talaga, kay bro Willie Achinsa kayo kumuha para quality. So gamit ko na yan, napakaganda ng pagka-resize. 177 yung nakuha ko una, and then 0.22 yung pangalawa. So yun. So matagal na yung video. Part 1 lang. So yun lang, yung itong part 1 na to is concern ko lang, tsaka gusto ko lang ma-clear yung pangalan ko. So yan.
Sa part 2 na yung ano, yung paano pagbaklas nito, and then ipapakita ko sa inyo yung mga naging issue sa receiver nito. So yun. Okay.